mo? Ang Elderly Filipino Week. Ang Elderly Filipino Week ay pinagdiriwang po tuwing unang linggo ng October bilang pagkilala sa mahalagang papel ng mga nakakatandang Pilipino sa lipunan. Ito ay panahon upang pasalamatan at alalahanin ang kanila o ang inyong mga ambag mula sa inyo o kanilang sakripisyo sa pamilya hanggang sa kontribusyon po ninyo sa komunidad. At para sa isang makapuluhang mensahe, bigyan po natin ng isang masigabong palakpakan ang ating butihing Commissioner from National Commission of Senior Citizens, Retired Lieutenant General Commissioner Ricardo Mayor Cruz III. Magandang umaga po sa ating lahat. Good morning! Una sa lahat, nagpapasalamat po ako sa mga senior citizens ng iba't ibang lugar dito sa Metro Manila. Napakalayo po yung mga pinanggalingan nyo. Nakita ko kanina, wala pang alas 5, nandito na po kayo sa simbahan. So, una sa lahat, nagpapasalamat ako sa SM. Itong palaging partner po natin pag mayroong okasyon ang National Commission of Senior Citizens. Kung malalaman nyo sa visa nyo na hindi lang po dito sa NCR o dito sa MOA mayroong partnership ng NCAC, kundi sa buong Pilipinas po, pinapagamit nila ang kanilang facilities para sa NCAC. Malakpakan po natin ang SM. Natatandaan ko yung unang celebration ng Elderly Filipino Week noong 2022. Nandito po kami. Dito rin po sa lugar na to. Kayo rin yata yung bisita namin na. So, una sa lahat din, magpapasalamat po ako kay Secretary Rex Gatchalian, ang Secretary ng DSWD, for sending po si Atty. April. Kung malalaman niyo po, nung nakaraang September 18, ito lang po, mga last week, naglabas po ang Malacanang ng Executive Order number 96. Alam niyo po ba yun? Ang EO 96, nagkasabi po dyan ng NCSC, dati po kasi under po kami ng Office of the President. Nung lumabas po yung EO 96, magiging under na po kami ng DSWD. Kaya, kita nyo magkakaroon na po kami ng close partnership with DSWD para po yung ayuda na binibigay ng DSWD at NCSC para sa nakatatanda ay may isang direksyon na lang po kami. So, sisiguraduhin po namin na walang delay ang ayuda, mas mabilis na maibibigay at mabibigyan na po siguro lahat. Ang mga balita po kahapon, nandun po ako sa Congress kahapon, ang balita po doon, mukhang makakalusok po yung Universal Social Pension. Yes! Siguro, blessing in disguise po talaga yung partnership natin with DSWD kasi po, yung pwersa ng DSWD at ang pwersa ng NCSC, pag pinagsama niyo po yan, super po ang lakas niyan. Okay. Meron pa akong gustong patiin. Meron na po tayo ngayong Regional Director ng National Capital Region ng NCSC. Alam niyo po ba yan? Meron na pong Regional Director ng NCSC sa NCR. Ito po, si Mr. August Baluti. Palakpakan po natin.
So, mas madalas po makapunta ang RT kasi dati commissioner po ang may hawak ng NCR. Ngayon po may designated regional director na po ang NCR. At doon pa rin po ang opisina nila sa AAP sa Aurora Boulevard. So, bisitahin niyo po siya doon. Ano po yung mga concern ng mga senior citizens. Then, gusto ko rin po batiin si Commodore Oscar Garcia, President po ng Capital Christian Leadership. Sir, thank you po sa pag-attend nyo. Mamaya po, meron din pong video message sa Secretary o Chairperson ng Commission on Filipino Overseas. Si Secretary Dante Francis Ang, second. May video message po para sa senior citizens. Then mamaya po, darating din po ang Assistant Secretary ng DILG for Community Participation. Si Asek Elizabeth Lopez De Leon. Siguro yan. Yes, yes. Darating po rin siya kaya mamaya po. Then, pumunta rin po dito yung chairperson ng Australian Filipino Community Services, si Mr. Jerry Ocampo. Taga-Australia po yan. May mga senior citizens community rin po tayo ng mga Pilipino sa Australia. Nasa kita po sa dito. Ay, ito na pala. Sir, ito pala. Sir, tayo mo kayo. Tayo po, si Mr. Jerry Ocampo. Taga-Australia po siya ng Pilipino. Magkikwento po tungkol sa mga buhay ng mga senior citizens sa Australia. Okay, siguro, nabakit ko na po lahat. Actually, ang message ko tungkol